perimeter ang mga operatiba. At sa hudyak ng asset, sinugod na ang bahay. Agad inaresto ang dismissed na polis at kinakasama niyang ahente ng kotse. Inaresto ng mga operatiba ng Quezon City Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District yung suspect sa pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Gayan Molinido at sa walang babae. Sir, binasaan ho kayo ng Miranda rights. Ano masasabi niyo dun sa aligasyon sa inyo, sir? Kayo daw ay kinaaresto sa salang pagpatay kay Gayan. Ano, sir? Wala ko alam dyan, sir. Wala ko kayong alam, sir. Pero noong January 16 ho, nagpunta ulit si Gayan. Bugato ko na lang po kausapin nyo. Nasamsam rin sa operasyon ng iba't ibang identification cards ng mga suspect. 100,000 pesos cash, ilang mobile phones na pinaniniwalaan ginamit bilang komunikasyon bago at matapos ang krimen, at cellphone ng dalawang biktima. Ayon sa source ng ABS-CBN News, nagkaroon ng sapat na ebidensya laban sa dalawa nang unang maaresto isang suspect sa krimen na helper ng dismissed na polis. Itinuro ng helper ang dalawa na sa umanong pumatay sa mag-ina, pero umamin siyang tumulong sa pagtapon ng bangkay ni Sergeant Molinido sa Pulilan, Bulacan. Ayon sa source, sa backtracking ng Special Investigation Task Group, nakita umano sa CCTV na magkasamang naglalakad ng helper at babaeng car agent na tila balisa. Ang dismissed na polis umano ang bumaril sa policewoman at ang car agent ang nag-uutos. January 24 nang matagpuan sa Pulilan, Bulacan ang bangkay ni Sergeant Molinido, habang natagpuan naman ang bangkay ng kanyang anak matapos ang 5 araw nitong January 29 sa isang calamansi farm sa Victoria, Tarlac. Inihahanda na ang kasong robbery with homicide laban sa mga suspect. Patuloy pong pinaghahanap ang isang babaeng kasangbat sa pagtapon ng bangkay at paglinis ng crime scene. Samantala, natagpuan na sa Angeles, Pampanga ang SUV na ginamit sa krimen at sinusuri na ng pulisya. Hindi ko na matanggal ang pupusin, no? Kasama ang dismissed na pulis, nagsagawa rin ng search operation sa Pulilan Baliwag Bypass Road sa Barangay Dulong, Malabon, Pulilan, Bulacan, ang QCPD, Scene of the Crime Operations at Pulilan Police kung saan natagpuan ang bangkay ni Molinido. Itinuro kasi ng isa sa mga suspect ang lugar kung saan umano'y tinapon ng baril na ginamit sa pagpatay. Masukal ang lugar kaya kinailangan gumamit ng grass cutter para malinis ito. Gumamit na rin ng metal detector para mahanap ang baril. Pero bandang alauna na ng hapon, hindi pa rin nakukuha ang baril. Ayon sa pulisya, kapag na-recover ang nasabing baril, ito ay dadalhin sa Camp Carigal ng QCPD para isailalim sa ballistic at forensic examination. Jeff Cabaros, ABS-CBN News. Sa liwat ka ng suntukan naman ang nabidyuhan sa iba-ibang lugar sa probinsya. Sa Barangay Fatima sa General Santos City, parang nag-i-sparring lang ang dalawang lalaking kapwa walang pang-itaas na suot. Pero maya-maya pa, totohanan na ang kanilang suntukan. Umabot ito ng ilang minuto at nagdulot ng pagsisikip ng trapiko dahil dinuhod na ng mga tao. Dalaunay nagkakapan at nagpasensyahan ang dalawa. Hindi ko malaman ang dulo ng kanilang away, pero sinasabing nakainom sila ng alak. Sa Iloilo City, dalawang grupo naman ng mga lalaki ang nagtapakan sa Barangay Bolilaw, Mandurriao, Sabado ng madaling araw. Sa video, nagtalo ang mga lalaki sa gilid ng kalsada hanggang sa mauwi sa suntukan at hampasan ng bote ng beer. Pinagtulungan pa ang isang lalaking bumagsak sa kalsada. Natigilan ito ng dumating ang mga pulis at maaresto ang mga sangkot sa gulo. Nakatakda silang sampahan ng reklamong alarm and scandal. Nakatakdang sarap mula bukas, February 1 ng gabi, ang ilang bahagi ng EDSA North Avenue sa Quezon City para magbigay daan sa konstruksyon ng MRT-7 project sa lugar. Today, you can download GCash Junior. Open your GCash account, click the button that says View All Services. Scroll down and go to the Manage column, click GCash Junior.
input your child's number. Prepare a copy of your child's birth certificate. For added safety, let's also make sure Kendra's account is extra secure with her selfie scan. Sistema dito sa lugar. 10 p.m. hanggang 4 a.m. ay magkakaroon po ng full road closure dito para magbigay daan sa pagkakabit ng steel box girder dito sa may Unified Grand Central Station. Ngayon ang tanong lahat, Adrian, ano mangyayari pagpatak ng 4:01 a.m.? Mga kapamilya, ang sistema po niyan, pagpatak ng 4:01 a.m., bubuksan partially itong bahagi ng EDSA northbound. Simula po dun sa Trinoma area hanggang dito sa Unified Grand Central Station. Pero isasara pa rin po itong nasa aking likuran na bahagi. Makikita nyo ngayon dito, yung pulang pintura dito sa kalsada, yan po ang marka kung saan itatayo yung tower equipment na kailangan para gabayan itong pagkakabit ng mga steel box girder. Ayon sa Department of Transportation, Adrian, ikakabit itong tinatawag nilang Check mo na muna four-back kung lagi girder na nakabukas din kailangan para makapag-U-turn ang mga tren kapag operational na ang MRT-7. Dito kasi sa Unified Grand Central Station, ang unang stasyon ng kabuang 13 stations ng MRT-7 na tatakbo mula sa North Avenue. Diretso na po yan hanggang sa San Jose del Monte, Bulacan. Dahil nga dyan, Adrian, may ilan sa mga commuters ang naghahanda na sa posibleng epekto sa kanilang biyahe, lalo na tuwing morning rush hour dahil sa mga limitadong kalsadang madaraanan. Wala tayong magagawa kasi yan yung ano nila. Yun lang ang mangyayari. Paano pa lang yung ibang data natin nakapunta ka agad. Maagad ko, pagka ganyan. Sigurado yun, marado yung traffic yan. Ayon naman sa MMDA, magpapakalat sila ng mga traffic enforcers. Katawang na rin po ang Quezon City Government at Department of Transportation upang panduhan ang daloy ng trapiko dito sa lugar.